Hello, Kathden fans! Ito na ha, lovebirds ang Kathden na ito mga kasombrers kasi malinaw pa sa sikat ng araw. Itong kanilang, hindi ko alam, kaya pala in Instagram story to ni Sir Alden, parang relo, parang something like that mga kasombrers, no? Parang relo siya na parang, parang band or something na hindi ko alam kung parang mamahaling relo yata ito mga kasombrers, no? Pero yun nga, ternong-terno, kaya Mrs. Fulkerson. Kay Mrs. Fulkerson mga kasombrers. Hindi kita napansin kahapon, kagabi ko lang ito napansin mga kasombrers, no, kasi may nag-post nga na isang admin. So, suot-suot, no, para siyang agreement talaga nila, pero silent lang, no. Kumaga pa, tahimik lang at saka private mga kasombrers ang kanilang kumaga pa agreement. Parang sila, no, parang hindi mo alam na sila, pero sila talaga. Parang ganon mga kasombrers. And sabi ng mga sabi pa ng mga Kathdinatics, nabuhayan talaga silang loob nung interview ni nagkita si Sir MJ tsaka si Alden, tapos after nun ay si Ma'am Catherine na naman at saka si Sir MJ Felipe nga talaga nabuhayan. So sabi ng ba't pa hindi niyo pa pinagsabay tong dalawang to interview, Sir MJ Felipe? Sabi nga ng mga Kathdinatics. Natutuwa ako sa mga comments kasi yun nga, talaga nabubuhayan talaga ng loob. Yung kulay blue, no, yung parang blue is life din talaga sa dalawang ito, no. Tapos yung mga basta parang alam mo talaga at saka nakukuha mo yung pattern na merong insinuation, no, merong pahiwatig mga kasombreros dun sa kanilang mga pinapost, sa kanilang mga ginagawa sa buhay mga kasombreros. Nagbakasyon si Mr. Fulkerson. After nun, si Mrs. Fulkerson naman nagbakasyon. Di ba? Nag-post sila ng parang kotse na nakadrive and so on mga kasombreros. So, alam na natin, no? Alam na natin ang pattern mga kasombreros. So, hayaan natin. Kunwari, hindi natin alam, ha? The lovebirds. Yung term na mga dito is yung lovebirds. O, tingnan yung lovebird. Sir MJ Felipe. Tapos si Ma'am Catherine mga kasombreros. Ay pareho silang So, hindi lahat kailangan mo i-post, no, yun ang kanilang motto mga kasombreros ang Kathden. Hindi kailangan all the time pinopost at saka isa publiko, no, tulad nito, no, secrecy, privacy ay leads to a happy life mga kasombreros. And then ito, so may bagong shoot, no, bagong TV commercial mga kasombreros, siya Kathryn, siya box office queen mga kasombreros, no. Ito po ay Instagram story ni Justin Benitez. So sabi ng mga Kathdinatics or Kathryn na admin mga kasombreros ay shoot day, no, talagang the queen is really back, no, talagang balik trabaho na si Ma'am Catherine mga kasombreros. So talagang in-enjoy niya rin ang kanyang bakasyon. So dito aabangan na naman natin ito mga kasombreros kung ano yung kanyang bagong endorsement video. So she has been welcomed ng tao dito, no, naka-shade siya at saka naka-black mga kasombreros. So we missed you, she's back. We missed you so much, Kath. Welcome home. Tapos naka-shade siya at saka naka-black mga kasombreros. Tapos hinag siya ng kanyang mga kasamahan ng glam team mga kasombreros. And then ito, sobrang tawag dito, sobrang nakaka-touch kasi si Sir Alden talagang mabait na, sobrang respectful mga kasombreros sa mga senior artist, no, kasi tulad nito, no, si Ma'am Gina Pareño ay umattend din pala ng ng P77 na black screening ng pelikula ni Ma'am Barbie Forteza. And isa dito sa nalaman ko, grabe pala, no, kasi ginagawa ito ni Ma'am Barbie Forteza, itong P77, habang nasa taping pa sa dati ng Pulang Araw. So si Sir Alden talagang naka-witness ng grabing lagari din pala ni Ma'am Barbie Forteza para sa pelikulang ito, no. Although horror talaga siya, sa mga hindi matatakotin dyan ay pwede kayo manood nito mga kasombreros, pero horror din. So kayo na pong bahala, ha. Mga kasombreros. So grabe, no, talagang grabe yung lagari din pala ni Ma'am Barbie, kaya si Mr. Alden nakaka-relate din at saka todo suporta sa kanyang best friend na ito mga kasombreros. Kasi si Sir Alden din dati daw ay ganun din ang kanyang ginagawa, no, lagari din siya sa Hello Love Again. Tapos may taping din siya ng Pulang Araw that time, no, parang tinatapos niya. May concert pa sila sa California, tapos shooting sa Canada and so on mga kasombreros. So pareho sila talaga ng kumapa ng ginagawa sa buhay na sobrang
ini-enjoy mo na ang pagiging single, pero yun nga, no, trabaho, and ini-enjoy, no, at saka masaya sila sa kanilang ginagawa, mga kasombreros. And then ito, prayer of course, no, ni Sir Alden. Prayer niya for today is, Dear God, please quiet our minds and help us to live in today, not knowing or not time traveling into the future. It's so easy to let our thoughts drift to what's ahead, but you call us to focus on the present and trust in you. As Matthew 6:34 reminds us, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Tama, no? Help us to embrace the moment, to find peace in today, and to trust that you are already in our tomorrows. May we release our anxieties and fully rely on your provision, knowing that your grace is sufficient for each day. In Jesus' name, Amen. So, Amen and Amen, Pops Alden. So, gusto ko talaga magbasa nito, mga customers, kapag may prayer items, Sir Alden. And then ito, verse niya for today, no? James, mga kasombrero, sabi niya, if anyone then knows the good they ought to do and doesn't do it, it is sin for them. So, James 4:17, ito mga kasombreros, na kapag alam mo yung tama, pero hindi nila ginawa at saka nararapat ay kasalanan po iyon, mga kasombreros, no? And then ito, part ng kanyang Instagram story kagabi, of course, yung kanyang dalawang besties na rin, no? Si Ma'am Bianca Umali at saka si Ma'am Barbie Forteza sa P77 nga nila, mga kasombreros. Pero hindi ko ito na-vlog kagabi kasi nga masyado tayo maraming ano, no? And then ito, abangan natin ito, mga kasombreros. So nagpalabas ng teaser ang GMA Sparkle Artist Center, mga kasombreros, para sa kanilang GMA Gala 2025 sa August 2. Ang lapit na, no? August 2. So 2 araw nilang, mga kasombreros. So gala night na. And by the way, it's gala or gala ang pronunciation, pwedeng dalawang, mga kasombreros. So yun po na. And naalala ko pala yung P77, ngayon na siya ipapalabas sa mga sinihan sa Pilipinas, mga kasombreros. So July 30 ang nakalagay doon, mga kasombreros. So ayun po, no, naalala ko bigla kasi itong GMA Gala Night ay sa August 2, mga kasombreros, ipapalabas. And then ito, next item natin. So si Sir Alden, part na kanyang Instagram story yung kanilang ginawa sa pagbibigay ng relief goods. Pero ang napansin ko talaga dito, hindi niya pinakita yung siya mismo ang namimigay ng relief goods. So ito yata yung parang video na nakuha ng mismo nag-organize, mga kasombreros, no? Ng pagbibigay ng relief goods sa Bulacan. Grabe, no? Oh, grabe talaga kasi mababa talaga yung Bulacan. So maliban sa Camanava, Caloocan, Malabon, Navotas, itong Bulacan, Pampanga, may ibang part sa Pampanga na talagang lubog sa baha, mga kasombreros, all year long, mga kasombreros. Parang hindi na siya humupa. Naging naging wet, hindi siya wet market, floody market or floody area na talaga siya the whole time. So kawawa talaga, mga kasombreros, na, pero yun po parang mababa na siya sobra, mga kasombreros. Alright, so yan lang actually sa ating cotton items, ha. Nawa po ay panatag po tayo, mga kasombreros, ha. Meron ng relo na patunay, no, maliwanag pa sa sikat ng araw, mga kasombreros. Sina Mr. and Mrs. Folkers. Hingit na naman yung iba dyan, ha. Sorry po. So po, no, sana pa ipangyan pa natin ang Word of God. Today is July 30. Bukas July 31 po. Ngayon po ay Wednesday. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito, mga kasombreros. Ang title, Mahalagang Advice. Proverbs 12 verse 5. The thoughts of the righteous are right, but the counsel of the wicked are deceitful. Dalawang contrast na naman ito, mga kasombreros, ha. Righteous at saka wicked, no? Yung mga taong matatalino, mga taong makatwiran, makatarungan, just or tama ang ginagawa versus dun sa mga wicked, yung mga masasama at saka yung mga hindi tama ang ginagawa, mga kasombreros. Even yung mga lumalabas sa kanilang bibig, kasi yung counsel nila, yung lalabas sa kanilang bibig na sasabihin sa iyo at saka yung i-advise nila sa iyo, yung payo nila at reminder sa iyo ay mali din po, mga kasombreros. Destruction ang aabutin. Kung kaya sinasabi dito na yung counsel na mga wicked, na mga masama,
ay punong-puno ng panlilinlang or deceitful mga kasembreros. So ang Proverbs 12:5 ay about sa kahalagahan ng seeking good counsel and advice. So sino ba sa atin dito yung gusto ng mga advice, ng counsel, ng reminder mga kasembreros? Although yung reminder talaga no, pag nanay natin or asawa natin, kapag parati natin silang naririnig na nag-a-advise, parang wala nang value, parang na-over-familiarize na tayo sa kanila mga kasembreros. And sometimes kapag nagsasalita, parang hindi na natin na pinapahalagahan. May mga anak din naman no, na nakikinig talaga sa mga counsel at advice ng kanilang nanay, ng kanilang tatay, pero bihira na lang mga kasembreros. Ako, kahit na nakapagtapos tayo ng pag-aaral, pag nag-advise ang nanay ko na yan, ay talagang sinusunod ko mga kasembreros. Kasi nanay at saka one way of showing na you love your parents mga kasembreros. This verse reminds us the importance of surrounding ourselves with positive influences and seeking wisdom from those who are righteous. Kasi ito yung mamali ng kabataan na they wanted to belong to a certain group or organization or fraternity na yung layunin at ang kanang goal mga kasembreros ay hindi maganda. Marami na tayong mga feedback, marami na tayong mga balita na naririnig na yung fraternity for example ay talagang marami nang namamatay mga kasembreros. And this generation and even the generation mga kasembreros in the future, nakita ko na they always wanted belongingness. Yung gusto nilang mapasama sa isang grupo kahit na hindi nila alam na mali na pala yun mga kasembreros at saka destruction ang kanilang aabutin. So it's really important na maging maalam tayo, maging mapatanggapin natin at achiever tayo mga kasembreros, recipients tayo at teachable when it comes to mahalagang advice. Kasi sabi dito, the thoughts of the righteous are right. Kasi nga righteous mga kasembreros, no? Tama. However, yung mga tao naman na wicked or masama, ay ganun din ang kanilang bunga. On the other hand, seeking advice from the wicked may lead us astray as their intentions are often deceitful and self-serving. So, malamang sa malamang kasi nga the wicked mga kasembreros masama, yung gusto nila yung self-gain lang, no? Yung kanilang self-benefits lang gusto nila. Pero yung iba ay bahala na kayo dyan basta ako ay makuha ko lang ang aking gusto. And which in fact ay laganap sa ngayon mga kasembreros. We can navigate life's challenges with integrity and wisdom by prioritizing righteousness in our thoughts and actions. So, ito ang dapat natin gawin mga kasembreros. So, one time ba or minsan ba sa ating buhay ay nakapag-seek tayo or naghanap tayo ng tao na makapag-advise sa atin because of our problem, relationship problem for example, sa jowa, sa asawa, sa anak. Marami mga kasembreros kapag nasa church kayo, kunwari pastor kayo or ikaw ay isang leader sa church, tapos part ka for example ng prayer team, talagang marami kang malalamang istorya about sa problema sa anak sa magulang, tapos magulang sa anak, no? And then asawa sa asawa. Talaga nangyayari mga kasembreros in reality. So marami rin ang nagpapa-counsel, na marami ang nagpapa-advise. Pero ang mapa-efficient or effective talaga mga kasembreros ay dalhin ang mga family members mga kasembreros sa Panginoon, no? Invite sila sa church, no? Mag-Bible study tayo kasi dito ko na-realize na mahalaga talaga pala na may nagsastand na isang tao na malakas ang pananampalataya at malakas ang relasyon mga kasembreros sa Panginoon sa isang pamilya. Let's say yung tatay, let's say yung nanay, let's say yung elder, yung eldest son or eldest daughter, or sino man, basta may strong and firm na relationship mga kasembreros at pananampalataya sa Panginoon. Napakahalaga po nun kasi unang-una siya yung magpe-pray, no? Siya yung mananalangin, siya yung tatayo as connector mga kasembreros or bridge, no? Sa Panginoon mga kasembreros toward at saka sa kanyang pamilya. Kasi pag halimbawa walang mananalangin, so walang diringgin at walang mangyayari mga kasembreros. Walang tatayo na magbo-Bible study and so on mga kasembreros, ay mahirap. Kung kaya nauuwi na lang sa hiwalayan at misunderstanding
ang mga relasyon ng pamilya. How did that experience impact your decisions and outcomes that followed? Reflecting on this verse, how can you ensure that you are seeking counsel from righteous individuals who have your best interests at heart? So, napakahalaga rin talaga na you surround yourself with positive people. Isa ito sa nagkukos ng mental health issues ng mga kabataan at ng Gen Z, mga kasembreros, kasi they surround themselves with kapwa nila Gen Z na mali ang ginagawa. So kung kaya kapag ikaw nasa grupo na puro nag-vape or nag-bisyo, mga kasembreros, nag-iossi, ay ganun din po ang inyong ginagawa. Kung lahat ng grupo ay may jowa, 15 years old pa lang, 16, 17, at saka hindi pa nakapagtapos ng pag-aaral. So, mape-pressure ka rin ng barkada na magkaroon ng jowa, no? Na which in fact, kapag nasa season of learning pa lang, nasa season ng pag-aaral, dapat ang priority, mga kasembreros. So, Proverbs 12 verse 5 delves into the contrasting realms of the righteous and the wicked. So, gaya na na-mention natin, mga kasembreros. So, reinforcement na verse dito sa ating verse na Proverbs 12:5 ay yung Psalm 1 verses 1 to 2, mga kasembreros. Ito yung reinforcement verse natin sa notion na yung righteous are blessed, mga kasembreros, na pinagpapala ng Panginoon ang mga taong matapat at matuwid, mga kasembreros, sa kanyang harapan. Tapos, yung wicked naman ay merong kalalagyan, mga kasembreros. This echoes the essence of Proverbs 12 verse 5, emphasizing the importance of aligning oneself with righteous thoughts and counsel. Ang battle, nagsisimula yan sa isip, no? Kunwari, mali yung iniisip mo, ganito yung iniisip mo. So, papasok yan sa mga nerves, sa mga neurons natin, sa mga brain cells natin, mga kasembreros. Tapos, kapag nanganak yan, kapag nagbunga, naging productive, ay gagawin na natin. So, pag mali yung iniisip natin, so mali rin yung outcome. So, in short, ay magkakaroon tayo ng distraction na resulta, mga kasembreros. In the contemporary landscape, inundated with a plethora of advice from diverse sources, the relevance of Proverbs 12:5 shines through. So, yung mga vocabulary terms dito ay inundated at saka plethora. Ang inundated ay parang binabaha ka ng sangkatutak na information or binabaha ka ng sangkatutak na something. Tapos ang plethora naman, ganun, synonym sila, mga kasembreros. Sobrang dami. Large amount, no? Extreme na amount, mga kasembreros. So imagine a scenario where young professional grapples with the moral quandary at work. Ito, quandary na naman. So quandary, parang a difficult situation. So, torn between expedient shortcuts and the path of. So, yung integrity naman ang matetest dito, mga kasembreros, sa ating scenario. So, in short, ay kapag hindi po tuwid at hindi tama at hindi honest, mga kasembreros, ang isang empleyado, ay mag-shortcut siya, no? Kasi nga, para lang matapos at saka ma-accomplish yung kanyang gusto ma-accomplish. So, in conclusion, Proverbs 12:5 beacons us to scrutinize, talagang pag-isipan, unawain, basahin, mga kasembreros, the origins of and nature of our thoughts and the guidance we need. So, by anchoring our minds in righteousness and seeking counsel aligned with God's principles, we equip ourselves to confront life's trials with sagacity and moral rectitude. So, ang sagacity dito ay yung pagiging wise, no? Yung pagiging intelligent or knowledgeable, mga kasembreros. So, marami pala mga vocabulary terms dito, mga kasembreros. Pero yun po, no? Sagacity. So, wise tayo, prudent, at saka sharp ang ating mind when it comes to dealing things, mga kasembreros. So, kung kaya tayo po ay may consideration sa tamang advice talaga. And the Holy Bible, no, the greatest advisor, mga kasembreros. So, as I'm always reminding, na napakahalaga talaga na magbasa tayo ng Biblia, mga kasembreros, sa ating tahanan, kasi mag-work po talaga ang salita ng Panginoon because it's powerful and transformative. So, ma-realize natin yan kapag tayo na po yung maka-experience, mga kasembreros, and you too can be a witness of that great and amazing power of God's Word, mga kasembreros, na nag-work po talaga siya. Alright, so naman po sa ating Word of God, nawa po ay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, righteousness, mga kasembreros, tamang thoughts at pag-iisip, no? Righteous thoughts, mga kasembreros, na nagmumula
sa heaven at sa salita ng Panginoon in His Spirit. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next segment mga surasinta. Alam po. I love you.